7,641 islands, 82 provinces, 1,493 municipalities, and 149 cities. Yan meron ang Pilipinas. But aside from these numbers, you know that Philippines has a lot to offer when it comes to beautiful tourist destinations like Puerto Princesa Underground River, that among the 7 wonders of nature, the perfect shape of Mayong volcano in Albay, and the unique geological formation over 1,200 cone shape in province of Bohol, and the white sand beach of Boracay. And that is a huge reason why I decided to do the Philippine Loop again. To rediscover, to explore, and to reshare to all of you how beautiful the Philippines is. Use my bike, I will be travel our country again. So join me as I travel the breathtaking beauty of our country known as Pearl of the Orient, the Philippines. This is Kiko Kalakasan from Pasig City, and this is Philippine Loop. Kuya, thank you ah. Thank you. Jesus, the one to guide us to the music star. Sinimulan ko ang ikalawang araw ng aking paglalakbay sa bayan ng San Fernando kung saan ako nagpalipas ng magdamag. Madilim-dilim pa nang mag-umpisa ako dahil nga limitado ang oras. Dahil nga unti-unti nang dumarating mga pasahero sa terminal Lambas kung saan ako nagpahinga. Medyo nakakatakot nga lang kasi ang mga kasabayan ko ay mga truck at mga oil tanker. Nakaramihan ay papunta ng probinsya ng Bataan para maghatid ng mga kargamento at mga langis. Kaya maya't maya, nagugulat lang ako na may mga bubusina sa akin. San Fernando, Pampanga, at papasok naman ako sa bayan ng Bacolor. Bacolor, Pampanga na to. Welcome to Bacolor, Pampanga. At dito na nga sa bayan ng Bacolor ako, inabot ng liwanag. At na magkaroon ako ng pagkakataon para mag-charge, sinamantalo ko na, pinul-charge ko na. Guys, may Bacolor, Pampanga, and medyo natagalan ako ron kasi nga nag-charge pa ako sa may paradahan ng tricycle. Next ko kay kuya sa pagbigyan pa yung tulad na makapagkarga ako ng cellphone, ng aking cellphone. Ayun, ngayon pupunta ako sa San Guillermo Church kung saan isununting ang teleserye may bukas pa na pinagbidahan ni Santino o mas kilalang sa General niya. Kaya tara pa Jack. Good morning guys, nandito na ako ngayon sa may harapan ng San Guillermo Church. And hindi ko alam bakit pagpunta ko rito, tumaas sa balahibo ka guys. Oh. Nagulat na ako sa sarili ko dahil dami ng mga simbahan na puntahan ko. Dito lang talaga tumayo ang balahibo. Dami na pinuntahan na ng simbahan na puntahan ko. Ito lang simbahan na to ang tumaas ang balahibo ko bigla. Tara. Hanggang sa pasukin ko nga ang simbahan. Taong 2010 nung umere sa telebisyon ang teleseryeng May Bukas Pa kung saan si Sayid na Haranilla o si Santino ang batang bida, ang miracle kid na allegedly nakakausap si Bro. At ito si Bro o si Jesus Christ na nagpapakita kay Santino. Sa pasagpangalan ng simbahan, mapapasin nyo na bababa siya dahil bumagsak to noong pumatok ang Mount Pinatubo taong 1991. Pagpasok ko, una ko napansin ang malalaki at lumang chandeliers. At ang mga materyales, obvious naman na panahong pana kopong-kopong. Malalaking nara ang nagsisilbing skeleton ng simbahan. Yan, good morning guys, nandito ako ngayon sa San Guillermo Church kung saan nga may bukas pa. And nagulat ako kasi napakababa ng simbahan na to. Tapos yung mga materyales, halagang tatang luma na yung mga kahoy. At tingnan nyo, ito ng pintuan ng adoration nila. Adoration to eh. At doon na nga ako nag-umpis magulat sa pintuan ng adoration kasi kailangan mo munang yung muko bago ka makapasok sa loob. Hindi may pagkakailaan ng simbahang ito ay biktima ng isang malaking lindol. May mga painting sa loob kung saan nakalarawan ang mga pangyayari noong pumutok ang Bulkang Pinatubo.
At sa kanilang archive, makita nyo ang malaking santo. At ang mga santo na to ay saksi sa pagbagsak ng simbahan ng San Guillermo. Ngayon ko lang na-realize na ang hirap pala ng meron tayong language barrier. Kasi isa nga rito, dahil nga sabihin nasa may Pampanga ako, ang ibang salita nila dito Kapampangan. Tama ba? Kapampangan ba? Yung language nila rito. Ayun. Hindi ko makuha nung visa nila. Kuha nung baka nung ano yun, nung week yung ginagamit nila eh. Although Tagalog naman, pero ibang dialect yun. Ibang dialect ng pagkatagal ng pagka-Pilipino. At sa pagpapatuloy nga ng aking pagpadyak, napasok naman ang bayan ng Guagua. At dito lang ako inabot ng gutom dahil linggo, walang bukas na mga karinderya at kung meron man ang mamahal na mga bilihin, matakin mo ang gulay, 90 isang order. Yan, good morning guys. Nandito ako sa may Jollibee. Go Pampanga. At dito ko na nga napilili kumain sa may Jollibee. Sa halagang 99 pesos, may kanin ka na, may manok, at syempre, may malamig na iced tea. At pagkatapos kong kumain, ipinagpatuloy ko uli ang aking pagbadyak hanggang sa narating ko na ang bayan ng Lubao. Yan guys, palabas na ako ng Pampanga. Ito patuloy ako sa probinsya ng Bataan. Yan Marco. Hanggang sa makalabas ka ako sa probinsya ng Pampanga at pumasok naman ako sa probinsya ng Bataan. Shoutout nga pala sa mga bisiklista na to na kumuha ng video ko at nagpa-picture sa akin. And good afternoon guys! Nandito ako ngayon sa may entry point ng probinsya ng Bataan. Pangatlong probinsya na aking papadyakan sa aking pagpipilipin look. Kaya tara, padyak! Ang ibig sabihin ng Bataan ay grupo o samahan ng mga kalalakihan. At sa mga sinag nga ng ating watawat, isa doon ay kumakatawan sa probinsya ng Bataan, ang mga probinsya na lumabad noong panahon ng giyera. At kapag pumasok nga kayo sa probinsya ng Bataan, nagkalat ang ganitong klase ng kilometer marker. Simbolo ng kilometro na kung gaano kahaba ang lakad ng mga sundalong Pilipino noong panahon ng giyera. Konting trivia muna tayo para sa lahi namin. Alam nyo ba na ang lolo ko na si Felipe Grimpula ay isa sa mga gerilya noong araw? At isa rin siya sa mga libo-libong sundalong Pilipino na naglakad noong panahon ng Death March. Originally, taga Bicol talaga ang lahi namin, kaya lang tumakas ang lola ko noong panahong gera, kaya napunta ng Calawag, Quezon. At ang aking tatay na si George Grimpula ay pinanganak noong January 1, 1945, panahon ng gera. At dahil nga tumakas ang lolo at lola ko noong panahong gera, ang tatay ko ay pinanganak sa Yungib, sa Bundok Peninsula. Mula sa bayan ng Dinadopian, Bataan, 25 kilometers, ang kailangan kong pagdakan bago kumarating ang sunod na probinsya, ang probinsya ng Zambales. Shoutout nga pala sa dalawang batang to na nagpa-picture sa akin. At shoutout rin sa mga to, nagpa-picture din sa akin yung mga yan. Malalapad at mga ahon ng kalsada, ang probinsya ng Bataan. Kaya bago kumarating ang probinsya ng Zambales, kailangan munang pagdaanan ang mga matatarik na ahon. Ang maganda rito, maaliwalas, mapuno, hindi katulad sa Pampanga, napakainit. Shoutout nga pala sa nagbigay sa akin ng tubig na to. Guys, palabas na ako ng probinsya ng Bataan at papasok naman tayo ngayon sa probinsya ng Zambales. Welcome to Olongapo City. Ayun ang arko niya. At ito na nga, Zambales na ang pang-apat na probinsya na aking dadaanan sa aking pag-iikot sa Pilipinas. At nang may madaan ako nagtitinda ng halo-halo, nag-food trip muna ako. Uy, rin fairness, ang sarap ng halo-halo dyan ha. Sa totoo lang guys, napakasarap. Halagang 30 pesos lang. At nang maubos ko ng halo-halo, bubalik ulit ako ng kalsada. Hanggang sa narating ko na ang sentro kabayanan ng Olongapo kung saan nyo makita ang ulo ni Diwata. Hindi, uliligaw po pala yan. Ganun guys, nandito ako ngayon sa tulay ng Olongapo. And tignan nyo yung ilalong tulay, oh, daming tilapia. Ayun oh. Grabe. Ayun oh, nangingitim oh.
Puro tilapia. At pagbalik ko ng kalsada, narating ko na ang bayan ng Subic, ang pinakakilalang bayan sa probinsya ng Zambales. At magdidilim na nga nang pumadyak ako papunta sa bayan ng Castillejos. Yan guys, good evening. Palabas na ako ng bayan ng Subic and papasok naman ako sa bayan ng Castillejos. Ano mga arko? Yan yung arko, palabas na ng Subic. At ayun naman ang arko, papasok na ang Castillejos. Kulay lang ang pagitan nila. At yan ang kwento sa likod ng pakalawang araw ng aking pagpipilipin loop. Maraming salamat sa panood and God bless.